Umaga nakabantay ang GMA News para hatid sa inyo mga pinakamalalaking balita. Tinambangan ng mga hinihinalang Abu Sayyaf ang mga tropa ng Marine Battalion Landing Team 11 sa Barangay Bonbon sa Patikol, Sulu umaga ng Sabado. 4 na sundalo ang kumpirmadong patay habang 10 naman ang sugatan. Ang mga sinawing palad na sundalo ay dinala sa 3rd Marine Brigade sa Camp Bautista sa Hulo, Sulu. Inilipad naman ang mga sugatan sa Camp Navarro General Hospital sa Western Mindanao Command. Patuloy ang pursuit operation sa kabundukan ng Patikol laban sa mga bandido. Nagpaabot naman ng pakikiramay ang commander ng Joint Task Force Comet na si Major General Juancho Saban sa pamilya ng mga nasawing sundalo. Samantala, dumagsa mga taong nakipaglibing kay Lieutenant Colonel Angelo Benitez sa Garden of Ascension sa Pavia, Iloilo. Bago inilibing, nagkaroon muna ng necrological service bilang pag-alala sa mga nagawa ni Colonel Benitez. Sinundan ito ng pagbibigay ng full military honor sa 21-gun salute. Mayroon ding helicopter na nagbuhos ng confetti. Si Colonel Benitez ang pinakamataas na opisyal na militar na napatay sa pananambang ng MILF sa Kulambugan, Lanao del Norte noong 18 ng Agosto. Lumagda sa isang peace covenant ang mga lokal na opisyal at mga leader ng iba't ibang sektor sa Mindanao para sa isinusulong nilang kapayapaan, lalo na sa pagsisimula ng Ramadan ngayong Lunes. Pero ayon sa AFP, tuloy daw ang kanilang opensiba laban sa mga pasaway na commander ng MILF. Ito ang weekend report ni Ian Cruz. Nagsama-sama para sa Peace Summit ang mga lokal na opisyal, civil society, Muslim at Christian leaders mula sa Lanao del Norte, Lanao del Sur at mga syudad ng Iligan at Marawi. Agenda ng mga dumalong leader kung paano masusolusyonan ang karahasan sa Mindanao at tuluyan ang mga kamitang inaasam na kapayapaan. There must be disarmament, there must be demobilization of the MILF. That we support the President in saying that we must capture Commanders Bravo, Pangalian, and Cato in order that the government can bring them to justice. Mariin ang kanilang pagtutol sa planong pag-aarmas ng mga sibilyan dahil lalo lang daw itong magpapalala sa gulo. We condemn the formulation of vigilant groups, either Christian or Muslim, which only further invite division among our communities. Sa paglagda nila sa isang draft ng Peace Covenant, isinad nila ang kanilang pagkondena sa karahasan sa Lanao del Norte at Lanao del Sur at sa saliw ng sabayang pagkanta habang magkakahawak ng kamay. Ipinanawagan nilang ipagpatuloy ang naunsyaming usapang kapayapaan. I think I look at it positively that there is something going on, no? That we are really for peace and that we need peace to happen. Importante raw ang Peace Covenant, lalo na sa Lunes, simula na ng Ramadan, isang banal na buwan ng mga Muslim. I believe that there will be a guarantee of a very holy observance of the month of Ramadan kasi ang peace ay aming ina-assure sa lahat. Not only because of the Ramadan, because if you are going to choose which is good, war or peace, I think peace is more acceptable. Pero ayon sa AFP, tuloy pa rin daw ang pagtugis nila sa mga pinaghahanap na commander ng MILF kahit pa Ramadan. Ayon kay AFP Chief of Staff Alexander Yano, hindi naman daw lahat ng mga Muslim ang kalaban nila, kundi ang mga lumabag sa batas. We will continue with these punitive actions, law enforcement operations, even during Ramadan. But we will make some tactical adjustments to make sure that the sensitivities of Muslim brothers can be taken into consideration, that operations will not unduly affect the observance of Ramadan, especially among our Muslim brothers. Ian Cruz, GMA News. Mahigit 1,000 pamilya na kinabang sa hatid na tulong ng mga volunteer ng Oblates of Mary Immaculate sa Datupiang, Maguindanao. Hinarang naman ng militar ang mga volunteer na maghahatid ng relief goods sa mga evacuees sa Lanao del Norte. Ito ang weekend report ni Michael Fahatin. Ang lubak-lubak at maputing na daan patungong Datupiang, Maguindanao, sama-samang sinuong ng mga volunteer ng Oblates of Mary Immaculate at ilang sibilyan. Maihatid lamang ang relief goods para sa mga pamilyang apektado ng bakbakan. Maging ang sirang tulay na ito
ay di naging hadlang para maitawid ang tulong sa mga nangangailangan. Isinakay sa mga bangka ang mga kahon, ang ilan nahulog pa sa tubig. Kahit pa ang ilan na may kapansanan, buo ang determinasyon sa pagtulong dahil higit sa 1,000 pamilyang nagugutom ang umaasa sa dala nilang pagkain. Ngunit lahat ng pagod at sakripisyo nakalimutan sa masayang pagsalubong ng mga evacuee. Sa Lanao del Norte naman, iba ang problema kahit pa maraming organisasyon ang nais tumulong. Hinaharang kasi ng militar ang mga volunteer na maghahatid sana ng mga supply sa iba pang mga evacuee. Paniwala tuloy ng ilan, nagsasagawa ng food blockade ang AFP laban sa MILF. Paliwanag naman ang 104th Brigade ng AFP, meron silang intelligence report na plano raw kidnapin ng grupo ni Commander Bravo ang mga volunteer na papasok sa Punapiagapo, Munay at Pantawaragat. Dahil ito naman si Bravo, gusto niya nakatago siya doon sa sa mga sibilyan para hindi siya magalaw. Ginagawa niyang human shield yung mga kapatid natin. So, nag-iingat din yung mga tropa natin doon sa loob. Sa pulong ng lokal na pamahalaan at militar, napagkasunduang maglagay ng evacuation center sa mga bayang malapit sa mga lugar na bawal pasukin ng mga NGO. Michael Fahatin, GMA News. Nagpunta si Pangulong Arroyo sa Villamor Air Base itong Sabado para maghatid ng tulong sa mga kaanak ng mga biktima ng nawawalang C-130 ng Philippine Air Force. Ang mga kaanak patuloy na umaasang buhay pa ang kanilang mahamahal sa buhay. Ito ang weekend report ni Julius Segovia. Bumisita si Pangulong Arroyo sa Villamor Air Base alas 6 ng gabi nitong Sabado. Kasama niya sina AFP Chief of Staff General Alexander Yano at Lieutenant General Pedrito Kadumog, ang Commanding General ng Air Force. Binisita nila ang mga kabaong na naglalaman ng mga kagamitan ng 9 na pilotong sakay nang bumagsak na C-130 sa Davao Gulf nitong Martes. Nag-alay ng panalangin ng Pangulo. Pagkatapos nito, inisa-isa na niya ang bawat kabaong at kinausap ang mga kaanak ng mga nasawi para personal na makiramay. Nakausap naman daw ni Major Gerardo Zamudio Jr., Public Informational Officer ng Air Force, ang mga pamilya ng mga biktima. At tila panatag na daw ang loob ng mga ito. Ito ay napag-usapan na rin ng family at okay na rin sa kanila, natanggap na rin nila. So ito ay maganda na rin ang nangyari sapagkat kita nyo naman yung reaction ng families at halos kumbaga parang nabunutan na sila ng tinik sa kanilang mga puso. Nang salubungin ng mga pamilya ang siyam na taul, bumuhos ang kanilang mga luha. Si Nanay Amelia, hindi pa rin maalis sa isip ang posibilidad na buhay pa ang anak. 15 taon na raw kasing nasa serbisyo si Major Manuel Zambrano. Ang bait ng anak ko, very truthful. Siya mismo ang mamiss ko. Siya mismo. Kasama namang sumalubong ni Floreline ang dalawa niyang anak. Dahil wala pang nare-recover na bangkay, hindi pa rin nawawalan ng pag-asa ang asawa ni Staff Sergeant Petronilio Fernandez. Hindi ko pa kasi tanggap eh. Ganito rin ang paniwala ng mga kaanak ni Corporal Bernie Sabangan sa Bayambang, Pangasinan. Mananatili raw buhay sa kanila si Bernie hanggat walang pruwebang nasawi ito. Makakatanggap ng humigit kumulang 300,000 pesos ang mga pamilya ng siyam na biktima. Kasama na rito ang educational at welfare assistance. Tiniyak naman ni Yano na patuloy ang search and retrieval operations. Julius Segovia, GMA News. Isang bagay na pinaniniwala ang pakpak ng nawawalang C-130 plane ang nakita ng echo sounder ng ginagamit ng Task Force Hercules sa Davao Gulf. Pero dahil malakas ang alon, hindi pa makasisid ang mga diver para alamin kung bahagi nga ito ng sinawim palad na eroplano. Ito ang weekend report ni Rafi Tima. Matapos ang 5 araw na paghahanap, nakakita ng liwanag ang Task Force C-130 Hercules sa kanilang paghahanap sa nawawalang C-130 ng Philippine Air Force. Isang malaking bagay ang nakita ng echo sounder sa ilalim ng dagat nitong Sabado. Ito na ang ikalawang bagay na na-detect ng echo sounder na ikinabit sa isang Navy boat na gumagalugad sa Davao Gulf. Ayon sa technician na operator ng echo sounder, tila hugis pakpak ng eroplano ang pangalawang bagay na kanilang nakita. Pero dahil hindi malinaw ang imaheng lumalabas sa echo sounder, isang visual confirmation lang umano ang makasisiguro kung ito nga ang nawawalang mga bahagi ng C-130 cargo plane. Nasa 180 hanggang 240 talampakan ang lalim ng mga imaheng nakita ng echo sounder, bagay na kaya umanong sisirin ng mga Navy SEAL diver. Alam natin na merong undercurrent dito, pati yung mga tidal current. Ipag-aaral na natin yung kung ano yung slack time.
ito yung ideal na magda-dive yung mga divers. Dahil malakas ang underwater current sa Davao Gulf, gagamitin muna nila ang bakal na ito para kawilin ang nakitang bagay sa ilalim ng dagat. Kapag sumabit ang kawil sa hininalang parte ng C-130, tsaka lang ito sisisirin ng mga Navy SEAL diver. Pag yung nandoon na yung yung wreckage na detect nila, magsisweep sila niyan, pero nakalawit yung grapnel sa ilalim undersea. Umaasa ang Task Force C-130 Hercules na oras na makita ang malaking bahagi ng eroplano, magiging malapit na sila sa kasagutan kung ano ang dahilan ng pagbagsak ng cargo plane. Mula sa Davao City, Rafi Tima, GMA News.